Yes, okay na. Magandang araw mga kaibigan. Narito kami upang magtanghal ng isang istorya na magpapakita ng kahalagahan ng pagkakaroon ng komunikasyon at koneksyon sa ating Panginoon. Halina't ating tunghayan. Isang araw, si Warren nagdarasal sa kanyang silid nang siya ay magising. Ama, maraming salamat po sa panibagong araw. Salamat po dahil hindi niyo po ibigyan aming pamilya magkaiwalay at patuloy po kami magkasama. Salamat po sa araw-araw ng pagbabay. Saan ka galing kagabi? Bakit ngayon ka na umuwi? Kasi ka na naman, nababae ka siguro. Kung oo, tigil mo na yan. Kaawa ka naman dahil hindi na sabi, ngunit kahit para lang sa anak natin. Ano na naman ba yan lumalabas sa bibig mo? At saan mo na naman nakuha yan? Baka kaya mo sinasabi yan ay dahil ikaw ang gumagawa ng mali. Tay, yun naman pong awayin si inay. Wala po siyang ibang ginawa kundi alagaan ako at magkasikaso para sa mga pangangailangan ko at pangangailangan mo. Hindi niya po magagawa ang mga pinibintang niyo. Huwag ka makita ditong bata ka. Malilintigan ka sa akin. Totoo lang po yung sinasabi ko, tay. Wala kang alam sa nangyayari sa amin kaya manahimik ka. Dahil sa nangyari, si Juan nalungkot at nagtungo sa kanyang kaibigan upang ilabas ang kanyang mga hinanakit. Friend, alam mo, masaya lang sila kay Nay at tay dati. Pero ngayon, bihira pa sa minsan. Hindi na siya yung tatay na kinalakihan ko. Hindi ko na rin mawari kung siya pa ang tatay ko. Paulit-ulit na lang siyang gumagawa ng mga bagay. Kaya tuloy, nagkakaroon sa bahay. Alam ko wala sa ayos ang mga nangyayari sa buhay mo ngayon. Ngunit tandaan mo na hindi naman ako lagi para sa'yo. Hanggang sa malampasan mo kung ano man ang pinagdaraanan mo. Halika sa dating gawin upang kahit pa paano ay umaaral mo pakiramdam. Alam ko makakatulong ito sa'yo. Abat may dalawang naglumukmuk dito sa gilid. Ay, sila na naman pala ito. Yung mga mahihinang walang alam gawin sa buhay. Ha? Anong sabi mo? Para ka lang ang aso na walang ibang ginawa kundi tumakoy. Ano? Halika, lumapit ka sa akin nang malaman mo ang hinahanap mo. O sobra ka na! Pinagbigyan ka lang namin hindi pinapansin. Sige, ngayon mo ako subukan. Ngayon, kung gusto kong ilabas lahat ng galit na inipong ko. Si Juan ay umuwi sa kanilang tahanan at pinagnilayan ng mga nangyari. Ano ba ang yung ginawa sa sarili mo? Mali yun at malulungkot si inay kapag nalaman niya ang ginawa ko. Tinuruan niya ako na huwag papatol sa mga magmamang gawain. Ngunit ginawa ko pa rin. Ano ba ang gagawin ko ngayon? Di ko na lang talaga alam kung may kainat na pa ba itong maganda ang buhay ko. Di ko alam kung maayos ko ba lahat ng bulot na nangyayari sa bahay ko. Napadaan si Juan sa simbahan, kaya naisipan niyang pumasok sa loob. Nararamdaman mo ba sa sarili mo ang mga emosyong matagal mo nang gustong matapos? Ngunit hindi mo alam kung paano? Una, tanong mo sa sarili mo, saan ka ba nasasaktan? Ano ba yung mga sugat ng iyong buhay? Pangalawa, tandaan nyo na wounds heal through time and God heals all wounds. Huwag sa huwag mo, puputulin na ang iyong sugat habang ito ay nagpapadali. Dahil ito ay mas lalala. Pangatlo, kailangan merong mga safe and peaceful environment. Kahit na marami na problema, kailangan ang nasa isip at puso mo ay kapayapaan. Kapayapaan ang lulutas sa aking pinagdaraan. Hindi ako nagkamali kung naman sa isang ito. Dahil dito, unti-unting nagkakaroon ng pag-asa. Lulutas ko ang lahat ng ito. Na balang araw, dadating ang panahon na magiging maayos ang lahat ng ito. Na balang araw, hihilang ang lahat ng mga sugat na iniinda ko. Na dadating ang araw na magiging masaya ako at mararanasan ang kapayapaan na matagal nang hinaangad ng puso at isipan ko. Simula noong misa ngayon, si Juan ay naging interesado sa pagbabasa ng aklat tungkol sa espiritual at siya rin ay nagbabahagi ng salita ng Diyos sa kanyang pamilya, kaibigan,
at kapwa. Tiyakin ninyo na kung sino man ay huwag gawa ng masama sa masama. Kundi lagi niyong naisip ang mabuti para sa isa't isa at sa lahat. Thessalonica 5:15. Mga kaibigan, ang katagang iyan ay napatunayan ko sa aking mga kasanayan at sa aking buhay. Matapos iyon ay si Juan ay nagpapakita ng pagmamahal sa kanyang mga kapwa. Hindi ko na alam kung paano dito sa ito. Wala na kami pera sa pambayad at wala rin sapat na pinagpupunan ang aking mga magulang. Nagsisisi ako na umutang ng pera at nagkaroon pa ako ng kapal na mukha na ganitikulang ko. Mali nga ang iyong ginawa at hindi ka nais-nais. Ang iyong dahilan sa iyong ginawa, lalo na ginamit mo lang sa mga